Hello guys, so basketball update. So anong nangyari sa laban ng ating Gilas Pilipinas laban sa Chinese Taipei sa FIBA Asia Cup na ginanap sa Jeddah, Saudi Arabia. So yung Gilas Pilipinas ay nasa Group D kasama ng Iraq at yung New Zealand. So ang nangyari kagabi, alas 2 nagsimula yung laban, alas 2 ng umaga at hindi ako nakapanood ng laro kasi nakatulog na ako. So, paggising ko ng alas 5 ay nabasa ko sa newsfeed na itong Gilas Pilipinas ay nabigo laban dito sa Chinese Taipei 95-87. So, panalo yung Chinese Taipei sa Group D ng FIBA Asia Cup. So, itong si Justin Brownlee nakascore ng 19 points, 7 rebounds, 2 assists, pero na foul out pagdating ng fourth quarter. Tapos itong si Kevin Cambao naka 17 points, 4 boards at 2 dimes. Habang itong si Dwight Ramos at si Scottie Thompson naka-score ng 16 points. So itong Gilas Pilipinas, ang susunod na makakalaban nila August 7, 11 PM laban sa New Zealand. So matindi din tong New Zealand. At kailangan na handa talaga itong Gilas Pilipinas dahil namansya na sila laban dito sa Chinese Taipei. So kailangan talagang bumawi itong Gilas Pilipinas. Samantala itong Chinese Taipei ay itong si Ying Chun Chen nakascore ng 34 points. Tapos si Gilbeck 16 points, Hinton 14 points, Lin 14 points. So yan yung mga players na nanguna diyan sa Chinese Taipei. Kaya tinalo nila itong Gilas Pilipinas 95-87. So I know nandiyan na naman yung sisihan. So every talagang may tournament itong Gilas Pilipinas, meron ding hindi talaga mawawala sa atin yung mga pagsisisi, yung mga sisihan. So sabihin natin na bakit kasi kinuha pa ito, no? dapat sana kinuha ito. Bakit itong coach na ito, yun. So yan talaga, di talaga mawawala sa atin yung sisihan. So tignan natin sa mga susunod na laro ng Gilas Pilipinas, lalo na sa August 7, no, laban dito sa New Zealand. So tignan natin kung makakabawi itong Gilas Pilipinas. Alam ko makakabawi yan, lalo na New Zealand yung susunod nilang kalaban. Tapos huli nilang game ay itong sa Group D ay kalaban nila yung Iraq. So yan. So tingnan natin kung makakabawi itong Gilas Pilipinas at tingnan natin pagkatapos niyan kung ano yung kinalabasan ng resulta nila diyan sa FIBA Asia Cup at doon natin sasabihin yung mga analysis natin about dito sa performance ng ating pambansang koponan. So yan ang update natin, no, sa FIBA Asia Cup. At ang Gilas Pilipinas ay nabigo laban sa Chinese Taipei. Hindi pa tapos ang kampanya ng Gilas Pilipinas dahil meron pa silang mga natitirang laro. At sigurado makakabawi itong Gilas Pilipinas. Pero talagang mahirap yung kanilang kalaban, susunod nilang laban sa Chinese Taipei, ay sa New Zealand. So dapat paghandaan ito ni Coach Timcon at buong Gilas Pilipinas. So laban Pilipinas at ewan ko ba kung ginagamit ba nila yung puso, no? So nung panahon pa yan ni nila Pingris. So yun. At tingnan natin, no, kung anong kalalabasan ng performance ng Gilas Pilipinas sa kanilang susunod na laro at sa buong kampanya nila dyan sa FIBA Asia Cup. So after that, tingnan natin, analisa natin kung ano ba yung dapat kailangan ng Gilas Pilipinas, sino ba yung dapat magiging head coach ng Gilas Pilipinas,
at sino-sino ba yung mga player na karapat-dapat dyan sa Gilas. So yan, pagkatapos yan ng FIBA Asia Cup, sa pagkatapos yung campaign nila sa FIBA Asia, so dyan natin sasabihin. So yan guys ang ating update dito sa Gilas. Maraming salamat.